Alright, so buhay Canada. So ngayon, sobrang busy kasi nga, yun nga, di ba, nag-umpisa ng project. Yan na, nag-uumpisa na siya, nag-i-start na siya. Ang dami nang iniisip. Tapos yung pagbenta pa ng bahay. Tatapos lang nung sala, kusina, and yung dining na mapinturahan. So meron pa akong dalawang project na gagawin is that to paint yung dalawang kwarto tsaka yung washroom. So may deadline akong hinahabol. So hopefully by May matapos na or mid-May makausap ko na yung realtor na mag-aasikaso ng bahay para malagyan na ng poste ng for sale. And maybe kung nanonood ka rito sa Buhay sa Canada, isa sa mga binebenta ngayon is yung dining table and TV rack. Trip nyo yan, comment down below. And yung sa mga subscriber na nandito sa Winnipeg, na yung may alam ng Facebook Messenger ko, just give me a shout. Kasi talagang kailangan ko lang talagang i-dispose din yon. Tagal kong magpintura sa bahay kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya forte. Ang lesson na natutunan ko ron sa pagpipinta sa bahay, pagpipintura, kasi kung titignan mo, napakadaling isipin, pero once you're on the job itself, medyo matagal, medyo mahirap din. But the lesson that I learned is that the process that you're doing, minsan dun ka matututo. As in, through the process, yes, nagiging mahirap sa una, pero eventually, nakikuha mo yung technique, nakukuha mo yung pattern, nakukuha mo yung stroke, nakukuha mo kung paano mo siya gagawin, lalong-lalo na yung kulay na pinipintahan ko is kulay white. So, kala ko nung una, isang pahid lang, okay na. Yung pala, it took me about at least maximum of 3 na coating para mapalabas mo yung pinaka magandang kulay ng puti. Yan. Tapos, ano pa ba? Yan, basta ang dami. And then, syempre, yung priority mo rin yung to be present doon sa mga event ng mga kids. Katulad na lang din nung naganap na Easter Sunday, nagmas kami kasama yung mga bata, and then after mass pumunta kami kila Kuya Brian, doon sila nag-Easter hunt. So eventually naging maganda naman yung panahon that time, hindi ganito katulad ngayon na umuulan. Sliding since I don't remember when, in and out of consciousness, while others might be stressing out, we rely on our facade to help us out. And it's obvious now, finally, I know you're gonna underplay it, but it's time to move on from this. We're derailing, and we're not what we used to be. Where's the golden egg, Mama? No, there's a golden egg. Gold, gold. So life is different than we imagined it would be. We're not the first, we're not the last. While others may be restless too, we were always far ahead, me and you. Natakot siya. And it's Masabi lang yung tao eh. obvious now, Natakot eh. finally, I know you're gonna underplay it, but it's time to move on from this. We're derailing. Mamaya natin, dahil malamig pa. So naging okay din naman yung event nila, and yun, ganun lang. And then yan, yung pag-edit din ng videos na to. So really, I really appreciate. And right now, yung mga viewers natin ngayon, yung mga viewers ng channel na to, I really appreciate kasi konti lang yung bashing na nare-receive ko.
And that makes the channel, para sa akin, na tahimik lang yung channel, na kung baga I create kung ano yung pwede kong i-share nang walang masyadong nagbabash. People will listen, people will just give their opinion through the comment section, and even sa minsan may nagpa-private message din, which is yung mga kaibigan natin dito sa Winnipeg. I really do appreciate yung mga ganong scenario or yung ganong setup, kasi for me, it is a peace of mind that you appreciate, or at least you learn something on this channel, and you follow the journey na kung saan marahil kayo rin darating kayo dun sa punto na yon, na kung ano yung ginagawa namin ngayon, marahil pwede nyo ma-mirror yan sa pagdating nyo rito sa Canada o nandito kayo sa Canada. It could be also a mirror na baka sakali, di ba? Kumbaga, follow the pattern, follow the path, follow someone na kung sino maging who you want to become. Para sa amin, meron kaming isang, syempre, nilook forward din na mga tao, iba't ibang mga tao na ang sinasabi na lang din namin ni Aisha na if sila kaya natin, if sila kaya nilang yung bagay na yon, tayo rin kakayanin din natin. Kasi the opportunity here in Canada is everywhere. Nasa sayo na lang yan kung paano mo siya iti-take, nasa sayo na lang yan kung paano mo siya gagalawin, nasa sayo na lang yan, and even nasa sayo na lang din talaga kung paano mo siya didiscard yan. And for me, I'm an open-minded person. Tingnan nyo, shout out to Paul na nag-introduce ng business project para sa amin. And right now, yun yung kapartner ko ngayon. And siya yung nag-guide sa amin ngayon. Or siya yung nag-introduce ng a different path na kung saan pwede mo rin pala siyang i-work out. So, ganun. So, sa una, you just really have to learn the process. You have to learn the in and outs. Kailangan mo ma-experience yung dapat mo ma-experience para in the long run of your path or your goals is alam mo na kung paano mo susolusyonan yung mga challenges. Pero once you've been there, so once may problema, nasolusyonan mo, ano lang naman the problem always repeats itself. Hindi nga lang ganun kadalas, pero eventually it will repeat by itself. Kaya it's an opportunity dito sa buhay sa Canada. And yun lang yung pwede kong i-share sa inyo. And for those people din, yung mga nagsasabing kamusta na buhay ng Canada, lalong-lalo na yung mga taga Pilipinas, nagtatanong sa akin dito, "Sir, kamusta na buhay Canada? Kamusta na yung buhay dyan?" Sabi nila dun sa mga napapanood nila sa Reels, sa mga vlogs, sa kung ano-ano pa bang mga content creator na puro utang lang din naman talaga dito. Well, that's the way of life here in Canada. You just have to accept, learn, and experience para maka-formulate ka ng sarili mong solution to overcome those challenges.